Ito mga kabali, may nagdala sa atin na welding machine. Ito. Ang katak niya, tama raw. Parang jeep lang Tama raw. Ayan. Bali, ARC 250 to. Dito na sa atin to. Tingnan natin kung ano yung naging problema sa loob. Tanggalin ko lang yung yung housing niya. Yung top cover. Ito mga kabali, meron na tayong nakitang isang lobong kapasitor at umuga. Pero testing muna natin kung ano ba nangyayari para makakita natin. Niligyan ko muna siya ng pansamantalang wire. Yan, test bulb lang gagamitan natin para sure na walang magiging problema. Saksak ko na. Yan, umilaw. Walang blower, walang supply. Yan, tanggalin ko na. Umilaw tapos biglang nawala. Tingnan natin kung nagkaroon ng ng voltage yung capacitor. Gamitan natin ng ilaw. Ito kung meron. Meron. Ayun na lang. Isa wala. Kusan tayo nakakita ng ng capacitor na nakalobo. Ito. Yan. Ali, tanggalin muna natin parehas yung capacitor. Tanggalin ko lang. So mga kabali, tinanggalan natin yung isa pala, putol yung paa nung nakabukol. Mapapansin natin na yan, muga siya, hindi katulad nito. Ayan, kabukol na. Yan. Tester natin yung isa na to kung okay pa. Tingnan natin kung marireading pa natin. Ayan, kabit na. Tingnan natin kung magre-read siya. Ayan, 441. Bali 470 to. Tingnan muna natin kung nagcha-charge pa siya ng maayos. Ayaw. Ayan, okay naman. Nagcha-charge naman siya maayos. Ayan, lakas. Hindi na natin pupunuin. Baka pagka pinuno natin, mas masyado malakas magiging putok. Bali, itong mga ganito, mga high voltage talaga to. Yan. Siguro isa lang muna papalitan natin. Tingnan natin kung may iba pang problema. Saka linisin ko muna para makapag-trouble tayo ng maayos. Yan, linisin ko lang. Ito mga kabali, obligado na natin siyang tanggalin sa housing. Kasi yung isang capacitor gumagana na naman. Bali, pagka sinaksak natin, i-test bulb lang umiilaw. Tapos mawawala. Ay, ibig sabihin nun, pumapasok na may supply dito sa isa na to. Kaya lang, wala siyang power. Baka may problema ito sa natin. Power section, power supply. Ayan, bali, mas mabuti. Tanggalin ko na lang siya sa housing. Para ma-trouble ng maayos. Para malinis tuloy. Tanggalin ko lang. Balik na lang ako pag natanggal na. Ito mga kabali, ayan, natanggalan na natin yung mga heatsink para malinis natin na maayos. Bali, dito, check muna ako ng parts. Ayan. Tingnan natin kung bakit umiilaw yung test bulb natin pero walang display, walang power. Check muna tayo dito sa power supply dito. Tingnan natin kung may tayo makikitang sira. Ito. Test muna ako. Ito mga kabali, may nakuha tayong shorted dito sa diode papunta sa ating pan. Tingnan natin kung ito lang ang may diferensya. Ayan yung diode. Bali, reverse natin yung ating test probe. Tingnan natin kung babasap din.
Yan. Shorted talaga siya. Yan yung papunta sa pan natin dito. Sa sakit. Hali yan, tanggalin ko muna yung diode na to. Tingnan natin kung talagang siyang shorted siya. Ito mga kabali, hindi pala sa diode nagkaroon ng problema dito. Bali, inano natin, sinuid natin yung linya. Bali, dito natin nakita yung may shorted, yung ating apat na transistor. Ito. Nakakuha tayo ng shorted dito dalawa. Dito, so gawin na to sa part na to. Ayan, tingnan natin yung diode na tinester natin kanina kung shorted pa. Yung malikot yung camera. Ito yung diode kanina. Wala na. Pagtira natin, dapat babasar ito. Ayan, nagbabas. Ayan. Dapat pag binaliktad, mawawala. Ayan, nawala. Bali, dun talaga may problema. Ayan, pwede na natin i-testing to. Tingnan natin kung magkaka-power na. Bali, tinanggal ko rin yung yung ating IGBT kasi magte-testing tayo mamaya ng signal pag napalitan natin yung mga transistor na to para di tayo masiraan ng ating IGBT. Yan, testing na lang muna natin kung may supply na, kung may papasok na. Mamaya titingnan natin kung merong signal na lalabas dito sa sa ating IC. Ito, saksa ko na. Tingnan natin kung magkakaroon na ng display. May ilaw. Ayan, may display na tayo. At hindi nakakulay green naman siya dahil wala pa tayong natin IGBT. Hindi pa natin alam kung pagka meron na IGBT kung magkakaroon ng problema yung natin unit. Yan, bali testerin ko lang yung yung IC kung merong signal. Yan. Yan natin. Tayo sa sa ulit. Tingnan natin yung pin number 11. Meron. Ayan, meron. Saka pin number 13. 15. Mali. Bare. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13 nga. Ayan, meron din. Pin number 14. 14 pala. Mali, goods naman yung signal natin. Medyo mahirap lang kasi nakatuwad. Yan, bali goods naman yung signal natin. Nagkaroon lang tayo ng problema dito sa ating transistor. Yan, bali hanap lang ako ng pamalit nito. Balik na lang ako pag may nakita na ako. Ito mga kabali, yan, naiayos na natin. Nagkaroon na tayo ng signal. Bali, di na SMD yung nilagay natin. Humanap tayo ng mas matibay-tibay. Bali, pinag-aralan natin yung bawat value. Kung ano natin tinanggal to. Negative, positive kasi na na MOSFET. Dalawang positive, dalawang negative channel. P channel, N channel. Tapos manap tayo ng galing din sa welding inverter na MOSFET din na N channel saka P channel din ng na hindi na siya SMD. Ayan, nilakihan na natin. Medyo pangit lang tingnan pero mas matibay ito. Yan, dyan din natin nilagay sa sa mga paa niya. Yan, pakita ko sa inyo na nagkaroon na ng voltage output. Hindi ko na ipakita yung signal. Hindi na tayo antimano sa sa kanyang output. Yan. Plug in ko. On ko. Yan, may ilaw.
Teka. Yata nakaayos na maayos. Hirap yung tinutusok-tusok lang. May pagka-ground pa ako dito. Ito natin. Meron naman siyang display. Pero hindi natin makuha yung output. Hindi malapat ang maayos. Gamitan ko lang ng ibang tester. Gamitan ko lang. Ito mga kabali, ayan, dito na tayo kumuha sa isang digital na clamp meter natin. Ito, on ko na. Ilaw. Ayan, meron tayong 90 plus, 96, 98. 98 volts. Ayan. Tingnan natin kung na-adjust yung kanyang, ayan, 269. Medyo mababa. 250 to. Medyo mataas pala. Baligtad pala ako. I-adjust pa natin yung kuha nito. Ampere sa display. Adjust na natin. Hindi tayo mag-a-adjust. Natin dito. Pili tayo ang pakaliwa. Hindi. Sa kabila. Yan. Adjust na. 250 lang. Yan. Sakto ng 250. Full volume. Baba natin. Yan. 0. Yun. 250. Sakto na. At ang gagawin natin ngayon ay babalik natin sa housing at saka natin tetestingin kung magiging okay ba. Hanggang ngayon hindi na babago yung voltage natin. 98. Yan. Sinukatan ko na rin na signal to. Ayos na yung signal niya papunta rito. Yan. Bali makita natin nakailaw yung indicator light natin. No? Parehas green. Yan. Ibig sabihin yan working na yung kuha natin. Yung ating signal. Yan. Balik na lang ako pagka nakalagay na sa kaha. At kung kaya pagka tetestingin na. Ito mga bali nakalagay sa housing. Nakalagay na. Bali, nagpalit na rin tayo ng isang capacitor. Wala tayong makamukha dito sa 400 volts. Bali, yung kinabit natin 470 rin, kaya lang 450 volts naman. Mas mataas yung voltahe. Okay lang yun. Bali, testing natin kung ano, medyo nabago yung voltahe. Karoon na kasi na heatsink yung mga ano natin. Yung voltage natin na bumaba na. From 98, naging 50 plus na lang. Ayan, maandar. Testing natin. Yan, meron tayo 57 volts. Yan. Bali, ayan, tetesting na natin ngayon. Tetesting natin sa welding rod. I-set up ko lang. Balik na lang ako pag naka-set up na. Ito mga kabali, i-set up ko na. Yan mga kabali, nakaubos tayo ng isang welding rod, di naman nasira. Yan. Goods na goods siya. Kalahati lang tayo. 151. Bali 250 ampere to. Pinalahati lang natin. Yan, bali sa welding inverter ito hanggang dito na lang. Hindi ko na ipapakita kung paano lagyan ng ano ng wire natin sa saksakan. Babaguhin natin to. Yan, okay na. Hanggang dito na lang.